Alam ko na labis kang nabigla sa nangyaring trahedya. Punasan ng luha sapagkat ako ay nandito pa. Hindi mo kasalanan kung nasunog man ako sa sarili kong apoy. Naiintindihan ko na ikay nalulunod din sa sarili mong panaghoy. Naaalala mo pa ba ang araw ng ating pagtatagpo? Ako'y hinabol ng aso nung ako'y tumatakbo patungo sa'yo. Marahil ngayon ay panimula ng aking pagkakalungkot. Sana ang mga kwento pa rin natin ang mananaig sa dulo. Nung kabataan ko, ang kahalagan ng sulat ay napaka-importante communication sa bawat isa sa amin. Lagi kong sinusulatan yung aking mga kapatid na sa malayo at gayon din ang aking magulang, ang aking mahal sa buhay at aking mga anak. Pagiging kartero, kailangan magampanan ko lahat ng mga kailangan nila. Like, hindi lang naman sulat ang hinihintay nila. Meron kaming postal ID. At saka sa amin minimail ng PSA yung kanilang mga national ID. So, once na-deliver ko na lahat yun, tuwan-tuwa sila. Sa wakas, sasabihin nila, sa wakas, kuya, dumating din yung ID na hinihintay namin. Ang arkitektura ay pinag-isang siyensya at sining bilang pamamaraan sa pagpapatayo ng mga gusali. Sumisimbolo ito sa kultura at mahalagang pangyayari ng kasaysayan na sangkap bilang pagkakakilanlan ng isang lugar. Yung post office, pag nakita mo yan, neoclassical building. 'Di ba? Neoclassical, ang nag-disenyo niyan ay si Juan Arellano at siya nag-aral sa mga Amerikano, no? Naging pensionado ng Amerika. Yung gustong i-socially engineer ng Amerikano ang Pilipinas. Kaya yung mga matatalino sa atin, pinadala sa States para baguhin ang Pilipinas. Kaya neoclassical yung post office building kasi pag sinabi mong neoclassical, parang galing sa Greece sa Rome. Sobrang ano yon, yung powerful yung ini-evoke na imagery sa isang Pilipino. Pero ano yun pag in another perspective, pag-aangkin nito ng Amerika, ng Pilipinas. Kasi nagpapatayo siya ng mga struktura na konkreto na parang ang dating ay pag-may-ari nila yung Pilipinas. Pero, dito rin makikita yung halaga noon ng koreo, no? O yung post, yung email. Kasi nung unang panahon, walang internet, walang television, radio, meron na, no? Pero malaki talaga yung post office dahil nung unang panahon, doon lang yung communication, doon lang nagkakaroon ng komunikasyon ang mga tao. Ang Manila Central Post Office ay kilala sa pamamahagi ng mga liham sa loob at labas ng bansa, na ngayon ay tinaguriang yaman ng mga Pilipino dahil doon nakalagay ang mga artifact, relikiya at mga alaala ng laban ng Maynila noong ikalawang digmaang pandaigdig na nakapaloob sa mismong istruktura nito. Sa pag-usad mula sa giyera at pagkuha muli ng Intramuros mula sa mga Hapon, isinagawa ang pagbabalik ng Manila Post Office at natapos sa taong 1946, isang taon matapos ang digmaan. Ayon sa datos ng kawanihan ng tagapagpangalaga laban sa sunog, ang apoy ay nagsimula sa sumabog na baterya ng sasakyan na nakaimbak sa basement ng gusali. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil may mga nakaimbak ng materyales na mabilis masunog, gaya na lamang ng parcels, pintura at papel. Kalunos-lunos, nakakalungkot ang masalimuot na sinapit ng sentral na tanggapan ng Koreo ng Maynila. Sa karamihan, ito'y maituturing kamatayan, pagkawala ng pinanghahawakang pagkakakilanlan na tila naging abo na lamang ang mga alaala ng nakaraan. Ang tanging paraan para muling ibalik ang pinanghahawakang pagkakakilanlan ay maging kapaki-pakinabang ang kamatayan. Na nakakalungkot kasi nasunog, na parang na-rekindle yung World War II, yung trauma ng World War II. Nasusunog ang isang pamanang pangkasaysayan. Ang pagkasunog ng sentral na tanggapan ng Koreo ng Maynila ay paalala sa mamamayang Pilipino na nararapat ng magising sa pagkakahimlay ng mga pansariling hangarin
at pahalagahan ang mga bagay na may kinalaman sa ating kultura at tradisyon dahil ang mga ito ay kumakatawan sa ating pagka-Pilipino. Marahil moderno na ang ating pamumuhay, ang komunikasyon ay madali at mabilis na lamang. At sa malamang, dekada na rin ang lumipas nang mabawasan na ang mga taong tumatangkilik sa pagpapadala ng liham sa ating sentral na tanggapan ng Koreo ng Maynila. Madalas ay transaksyon ng mga dokumentong panggobyerno na lamang ang nagiging gamit ng gusali. Totoong kagimbal-gimbal at nakakalungkot ang trahedya sa sentral na tanggapan ng Koreo ng Maynila. Subalit tila ang imahe nito'y matagal nang sunog sa ating mga sarili. Sa mungkahi, ang gamit ng gusali ay nasa lebel na lamang ng kagustuhan at matagal nang nawala sa antas ng pangangailangan. Kaya kung hihimayin ang napakaraming posibilidad na ang kadahilanan kung bakit nasunog ang sentral na tanggapan ng Koreo, makikita natin na tayo ang siyang nagsindi ng apoy. Maaari nga tayo'y naging pabaya o nagkulang sa maraming aspeto gaya ng kaalaman, pakialam, pagpapahalaga at atensyon. Makakaya-kaya natin magpahalaga kung mismong sa karera ng sariling nating buhay tayo nahuhulina. Kaya nawawala ng halaga ang mga bagay na hindi direkta ang benepisyo sa atin. Sabi nila patay na daw yung post office. Sabi nila nawasak daw. Hindi naman nawasak eh. Masunog lang siya. Pero nakatayo pa rin. Matibay na nakatayo. At doon mo makikita na mabubuhay siya uli. Hindi siya mawawala sa atin bilang isang cultural na pamana. It means i-restore siya sa original niyang features as instructed by Malacanang, Office of the President. There has to be a systemic process that has to be followed when restoring buildings like the fire damaged Manila Post Office, no. Kasi what happened was that couple of months back they went on with painting the facade of the Manila Post Office before assessment. I believe that was before assessment was thoroughly conducted, and that is quite an alarming approach, because what people have to remember is that concrete also weakens in a fire. Apektuhan ng strength after the sunog. Okay? Pero yung pintura, wala naman. Ang sayang lang doon, i-stripin namin lahat yun. Kasi dapat, sana, kaya lang, nagmamadali. Pinturahan na rin lang natin. Diba? Mas tayo ng malaking pera. Sana yung proper na lang implementation ng painting. Ang pagbabalik ng pisikal na imahe nito ay siya na rin muling pagbuo sa ating pagkakakilanlan na siya ding sumasalamin sa pagbibigay kahulugan sa mga likhang pamana ng nakaraan. Marahil may kanya-kanya tayong pasan-pasang suliranin, ngunit mayroon pang panlipunang nakadagan. Kaya't makatarungan na lamang na magkaisa dahil ang ating kaunlaran ay kaugnay sa bawat isa sa atin. Ang salita ay makapangyarihan. Ang bawat titik ay nakasusugat. Ang bawat titik ay nakagagaling. At hindi para sa ikahihiwalay ng lahat. Kasi doon nga naging open nga yung communication natin, naging sarado naman yung mga isip natin. So, paano tayo magbubukas ulit at magkakaroon ng pagkakaugnay? Ilang pamana pa ba ang kailangang masunog upang makita natin ang kahalagahan nito? May mga pamana pa ba tayong masasaksihan sa hinaharap? O sadyang sulat na lang sa hangin ang lahat ng ito?